Anak, lumala ang ubo at lagnat ni Mina. Weh, ayaw niya lang pumasok. Kulang ang pera namin pambili ng gamot. Hayaan po, gagawa ko ng paraan. Alam ko uso ngayon ang pagbili sa internet dahil mura. Ang sabi dito sa vlog, ang gamot na Coamixoclav ang makakagamot kay Mina. Nakalagay pa dito kung paano nagsimulang sakit at pati kung saan ako pwede bumili. Kagaya nga ng sabi nila, ang daming positive feedbacks. Matry nga. Mina, may binili akong gamot para sa'yo. Ito, inumin mo para gumaling ka. Salamat, Kuya! Kevin, si Mina! Kamusta na kaya ang anak ko? Baka dahil ito sa antibiotic na binili ko sa Ayos Gamot. Huwag po kayo mag-alala, ligtas na siya. Lumala ang simpleng ubo at lagnat ni Mina at nakaranas ng panginginig. Paano nangyari yun? Wala naman po kaming kakaibang pinainom sa kanya. Ako po ang nagpainom. Saan mo ba nakuha ang gamot, iho? Binili ko po yung gamot online. Anong gamot iyon? Coamixoclav po. Isang uri ng antibiotic iyon at ito ay kailangan ng reseta mula sa doktor. At hindi ka dapat basta lang bumili ng gamot kung saan-saan. Delikado ito dahil may tsansang peke ang gamot na nabili nyo. Naku, Dok, hindi po namin alam na gano'n ang mangyayari. Dok, ano po ba ang mapapayo nyo sa amin? Magandang ma-report nyo yung gamot na nabili nyo sa Food and Drug Administration dahil sila ang eksperto sa mga kahina-hinalang gamot. Maraming salamat sa pagtawag sa FDA. Ako po si JP. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Sir, magre-report po ako ng isang kahina-hinalang gamot na nagdulot ng hindi magandang reaksyon sa kapatid ko. Okay po sir. Kunin ko lang po ang mga detalye ninyo. Sir, para po malaman namin kung peke o rehistrado ang produkto, okay lang po ba na pumunta kayo sa FDA para ipasa ang natitirang produkto at ang resibo ng pinagbilan nyo? Sige po, malapit lang naman po kami. Malapit lang po ako sa Lumusan Research City. Bisayin ko po kayo. Magandang umaga po, sir. Ako yung nag-report kahapon. Ano po ang gagawin? Oo, hinihintay po kita. Kamusta po ang kapatid mo? Upo ka muna, sir. Akin na po muna yung gamot na binili mo. Bali po, sir, i-verify po namin kung rehistrado at kung peke po ang produkto. Kung may sapat na samples, maaari rin namin maibigay ito sa laboratory para masuri. Ang aming mga inspektor ay mag-iimbestiga at aalamin kung saan nanggaling ang produkto. Kapag napatunayan nagbebenta o gumagawa ng hindi rehistrado o pekeng gamot ang isang tao o isang establishmento, papatawan siya ng karapatang parusa. Ganun po ba? Hindi ko akalain na pupunta sa ganito dahil bumili lamang ako ng gamot online. Sir, wala pa pong lisensyado ng FDA na nagbebenta ng gamot online. Ay, ganun po ba? Paalala din po na sa mga lisensyado ng FDA na butika po kayo bumili, ugaliin din humingi ng resibo. Maaari nyo rin puntahan ang aming website www.fda.gov.ph at i-check kung rehistrado ang isang produkto o lisensyado ang isang pagawaan at butika. Regular din na naglalabas ang FDA ng mga abiso sa publiko ukol sa mga peke, di rehistradong gamot, at mga gamot na inalis sa merkado dahil may issues sa kalidad, kaligtasan at bisa ng mga ito o recalled products sa aming website. Tatandaan ko ang lahat ng yan. Maraming salamat po. Mina, sorry. Kasalanan ko ang lahat. Hindi na ako magtitipid pagdating sa kalusugan mo. Okay lang, kuya. Hindi mo naman sinasadya.
Buti na lang alam na natin ngayon. Kaya po sa mga kababayan natin, laging tandaan na huwag bumili ng produkto na hindi aprobado ng kinaukulan. I-share ito sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Mas maigi nang maging maalam.